Sa isinagawang pagdinig ng Committee on Public Order and Safety ngayong hapon, iginiit ng mga mambabatas ang pagpaparusa sa mga gumagawa at nagpapakalat ng child sexual abuse online. Ang detalye niyan, ihatid naman sa atin ni Jap Regala, live rin mula sa Batasang Pambansa. Jap? Princess, binigyan diin ng mga mambabatas ang kahalagahan ng pag-aamyenda sa batas na pumipigil sa pang-aabuso sa mga bata. Sa pagdinig ng komite na pinangungunahan ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Rolando Valeriano, isinusulong ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan ang House Bill 809 na may layong amyendahan ang Republic Act No. 9775 o ang Anti-Child Pornography Act of 2009. Ayon kay Representative Suwan, lumalaking problema ang naturang krimen maging sa kanilang distrito sa Cagayan de Oro. The proliferation of child sexual abuse or exploitation material and online sexual abuse or exploitation of children is a growing crisis, with certain areas in the country, including Cagayan de Oro, being identified as hotspots for these crimes, as highlighted in a Malacanang press briefing. Layon anya ng panukalang ito na mapigilan at maparusahan ang mga kriminal na gumagawa ng nasabing exploitation. Kasabay niyan, itinutulak din ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Bellas Wansing at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Wansing ang House Bill 2319 o ang pagpaparusa sa mga nagpapakalat, gumagawa, nagbebenta at nagpo-promote ng child sexual abuse o exploitation na ginawa mula sa artificial intelligence o anumang computer-generated. Layunin ng panukalang ito na amyendahan ang Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and the Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. This bill also proposes that online platforms block access to, deactivate accounts, and remove content involving the publication and distribution of SISAM, recognizing the critical role of online platforms in the proliferation of exploitative content. Ayon sa mambabatas, ginagamit na ng mga child predator ang AI at iba pang computer-generated means para mag-produce at mag-upload ng mga malisyosong photo o video online. Buo naman ang suporta ng Department of Information and Communications Technology para sa mga panukala. Anila, handa silang tumulong para sa pagpigil ng pagkalat ng ganitong krimen. The DICT fully supports the implementation of these measures and is prepared to fulfill its mandate to develop the technical standards for age assurance, access controls, and filtering rules. Samantala, sasalang naman sa technical working group ang mga panukala para gumawa ng consolidated measure at mahimay ng mabuti ang naturang mga panukala. Princess, ayon pa sa mga mambabatas, dapat na matapalan na ang mga loopholes sa batas para matiyak ang kaligtasan ng mga bata laban sa sexual exploitation. At yan ang update dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News.